Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, hindi ako tumayo. Umusod-usod lang hanggang sa halos katabi ko na si Marcel. Ewan ko ba at may kaba akong nararamdaman na imbis na magpatahan sa naka-atensyon kong si Manoy ay lalo pang nag-alboroto ito. Tapos parang gayuma pa ang amoy ng pabango niya. Nakakadagdag ng bogli na nararamdaman ko. Ayan, nahahanginan ka na. Magiging okay ka na, Arnold, dahil pawis na pawis ka eh. Hubawin mo kaya ang polo. May t-shirt ka naman sa loob. O sige. At sinimulan kong hubarin ang polo ko at ang malis ay pinatong ko ito sa sandalan ng sopa. Nabigla naman ako dahil pinunasan niya ng tissue ang pawis ko. Okay ka na? Tanong ni Marcel. Oo, ayos na ako at salamat sa pagpunas ng pawis ko. Ang sweet mo naman pala. Ngumiti lang si Marcel. Tapos nanood uli kami ng TV. Pero tahimik naman kami ulit. Balita na ang palabas. Tuloy lang ang panonood namin nang maramdaman kong na nagkadikit na kami ni Marcel. Mahirap ba na lingguhan mo lang makita ang girlfriend mo, Arnold? Ano nga pala ang name niya? Hindi naman. Rhea ang pangalan ng girlfriend ko. Bakit ikaw ba maski nandito lang sa Maynila, ang BF mo ay araw-araw mo ang nakikita? Hindi, pero syempre madali kaming magkayayaan at pwedeng magkita agad. Hindi katulad yun ni Rhea na siguradong sa weekend mo lang nakikita. Kaya sigurado namimiss mo na siya. Oo naman, namimiss ko ang GF ko. Tama ka, hindi kami pwedeng magkita agad, sagot ko. Usapang adult at mature tayo, Arnold, ha? Umabot na ba kayo ni Rhea doon sa alam mo na, anak ng pating? Tuyo na ang pawis ko, pero maski hindi sinabi ng diretso ni Marcel, ay alam ko ang tinutumbok niya. Bigla na naman akong nag-iinit at ang patahan ng naka-atensyon ko ang alaga ay biglang nanumbalik ang pag-aalboraw to. Ha? Ano yung alam ko na? Be more specific, baka magkamali ako ng sagot. Patay mali siya kung sinabi. Ay may ginagawa na ba kayo? Parang nahiya niyang tanong. Ginagawang ano? Patay mali siya na tanong ko pa din pabalik. Ginagawang naughty. Nahihiyang tanong pa din ni Marcel. Yung pakunwari, pa-inosenteng tanungan namin ay lala kong nag-init, diniin ko ang kamay ko sa tropilo na nasa aking harapan dahil umabot na sa rorok ang pag-alboroto ng aking alaga. Medyo maiba nga muna ako. Alam mo, Arnold, may sasabihin ako. Ikaw lang ang makakaalam nito at huwag mo naman sanang pag-isipan ako o bigyan ng ibang kahulugan ang sasabihin ko. Medyo close tayo kaya gusto ko ay open lang tayo sa isa't isa. Seryosong sinabi ni Marcel. Okay. Open-minded ako. Ano ba yun, Marcel? Una ay wala na akong BF. Mga 2 buwan na. Hindi naman kami nag-break, call off lang. Pero 2 linggo na mula nang matigil ang komunikasyon niya sa akin. Ang dami nagpapahangin sa office. Maski noon may BF pa ako, pero di ko sila pansin. Ayaw ko magka-BF na kasama ko sa office dahil parang nakatali ka at parang mawawala ang tel na nakikita kayo araw-araw. May punto ka nga doon, Marcel. Pero may isang lalaki doon sa office na parang wala lang. Kita ko na mabait din yung lalaki na yun eh. Kwento rin ng mga tao sa office talagang mabait. Seryoso pero nahihiyang, sabi ni Marcel. Sino ba siya, Marcel, at nang mailakad kita? Arnold, crush kita. Alam ko may jeep ka na, pero yun yung nararamdaman ko eh. Nagulat sa sinabi ni Marcel. Napatitig kami sa isa't isa, pero siya ang unang lumayo ng kanyang tingin. Ha? Alam mo naman na, di ba na may jeep na ako? Kaya di ako masyadong nakikipagmalapitan sa ibang babae. Friends lang ako eh. Alam mo na, iwas tukso ba? Madali din kasi mahulog ang loob ko. Kaya hanggang maaari ay iwas ko sa iba.
Hanggang kaya ay iniiwasan ko ang mga sitwasyon na posible akong ma-inlove sa iba. Matagal na din kasi kami ni Rhea, tugon ko. Namalayan ko na lang na magkadikit na kami ng gusto ni Marcel. Magkadikit na rin ang mga tuhod namin. Nakaharap siya sa akin. Napakaganda talaga ni Marcel. Lalo na ngayon malapitan kami at ang ganda pa niya. Ay yung habang tinitingnan mo ng matagal ay lalong gumaganda. Alam ko naman yon, Arnold. Nalulungkot lang ako. At ikaw naisip kong maging sandalan ko. Hindi ko naman ikaw aagawin sa GF mo. Mahal namin ng BF ko na si Don ang isa't isa. Pero lately kasi naging demanding ako sa time niya. Kaya yun, parang naiinis sa akin. Walang problema kung friends lang, Marcel. Gusto mo pa BFF. Natawagan natin mula ngayon. Arnold, bigkas na mahina ni Marcel. Napansin ko na dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Parang may magnet at dahil para akong kinukurente sa loob ng katawan ko, ay tinuka ako si Marcel sa kanyang mga labi. Friendly kiss. Hindi ko ginamitan ng kung ano man. Walang halong mali siya. Pero nagulat ako. Pilit niyang binubuka ang aking mga labi sa pamamagitan ng kanyang pinatigas na kumikiwal na bagay. Talagang ipinapasok ang kanyang sa aking bibig. Hindi na rin ako nagpigil dahil yung ulo ko sa ibaba ang naguutos. Nagtukaan kami matunog at mabasa na friends kiss. Matagal ang nangyari yun. Medyo humarap na rin ako sa kanya at yumakap. Dito ko nabitiwan ang tropelo. Kakagalaw ko ay di ko napansin na nahulog ang tropelo sa sahig. Hindi siguro sinasadya ay napababa ang kamay ni Marcel at tumama ito sa akin harapan. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.